Kuya, nandyan ba si Simon? Andyan ata sa kwarto, nagpapahinga. Kagaling lang niya sa trabaho. Bakit? Anong kailangan mo? May tatanungin lang ako, kuya. Magtatanong o mangungutang? Grabe ka naman, kuya. Magtatanong lang. Alam ko na yung style na yan, Dante. Kunwari, magtatanong. Mangungutang ka lang. Tignan mo ang katawan mo. Ang laki-laki. Bakit di ka magtrabaho? Naghahanap naman ako ng trabaho, kuya eh. Anong magagawa ko kung walang tumatanggap sa akin? Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Yung asawa mo naghahanap buhay, tapos ikaw araw-araw kang umuuwing lasing? Sige na, wag na! Ang aga-aga, ang lakas mong makapag-trip, kuya! Hoy, ikaw Dante, kung pupunta ka lang dito para mangutang sa anak ko, mas mabuti na dumiskarte ka sa sarili mo para magkapira ka. Oo, buwisit! Simon, pamangkin, nandyan ka ba ngayon? Opo tito, kagagaling ko lang galing trabaho. Nandyan ba si papa mo? Parang wala po. Umalis po ata. Ewan ko saan pumunta. Bakit po? Pwede ba akong dumadyan sa inyo ngayon? Kakausapin lang kita. Bakit po tito? Tungkol po saan? Basta, mamaya ko na lang sasabihin. Sige po tito, hintayin ko na lang po kayo dito. Sige, salamat ah. Simon? Simon? Pamangkin? Simon? Pamangkin? O tito, ikaw po pala. Simon, manghihiram sana ako ng pambili ng bigas at ulam. Wala pa kasi akong nahanap na trabaho ngayon. Sige po tito, magkano po ba yung hihiramin nyo? 1,000 sana. Sige po tito, titignan ko muna kung may 1,000 sa wallet ko. Sige, maghihintay na lang ako dito. Sige po, pantay na lang po, kukuha lang po ako ng pera. Sige, iho, salamat ah. Tito, ito po, 1,000. Salamat dito pamangkin. Hayaan mo, mababayaran din kita. Huwag mo na isipin yun, tito. Sige, mauna na ako. Bibili na ako ng bigas at ulam. Huwag mo nang sabihin kay papa mo na dumaan ako ah. Sige po, tito, mag-ingat na lang po kayo. Anak? Anak? Halika nga dito, mag-usap muna tayo. Bakit po, tay? Ano po yun? Nag-usap ba kayo ni Tito Dante mo? Opo pa, kakalis niya lang po. Oh, bakit daw siya naparito? Wala daw po silang pambili ng bigas at ulam, kaya po humiram sa akin. Pinahiram mo ba ng pera? Opo pa, nakakawa naman kasi kung wala silang makain. Oh, binayaran ka na ba nung nakarang hiniram niya sa'yo? Hindi po pa, pero hayaan nyo na yun pa, maliit na halaga lang naman yun. Hay nako, sigurado, panlalaklak na naman ng tito mo yon. Hayaan nyo na lang po papa kung saan niya gagamitin yung pera. Sige, ikaw na bahala, pera mo naman yun. Kain na tayo. Sige po pa. Hello kuya, ba't napatawag ka? Nasa bahay ka na ba? Naglalakad na ako pauwi ng bahay. Bakit kuya? Sige, pagdating mo na lang sa bahay, tatawag na lang ulit ako. Sige po kuya. Pa, mano po? Kanina pa tumatawag si kuya mo, tinatanong niya kung nandito ka na sa bahay. Opo, Papa. Tumawag din sa akin siya kanina. Ang sabi ko naman, malapit na ako dito sa bahay. Bakit po ba? May problema po ba? Ang kuya mo na lang yung tanungin mo. Sige po, Papa. Tatawagan ko na lang po si Kuya. Hello po, Kuya. Nandito na po ako sa bahay. Ano po ba yung sasabihin niyo sa akin? Buti naman at andiyan ka na sa bahay. Ang ate Rona mo kasi, mukhang mapapaaga ang panganganak. Ganun ba, Kuya? Sige po, magsisend na lang po ako ng pera sa e-wallet mo. Salamat Simon, babayaran kita kapag nakuha ko na yung niloan ko.
Sige po kuya, ikamusta man lang ko kay Ate Rona at sa mga pamangkin ko. Oh, anong sabi ng kuya mo? Mapapaaga daw po yung panganganak ni Ate Rona, kaya humihiram siya ng pera sa akin. Paano ka daw niya mababayaran? Sabi niya po pag nakuha niya na daw po yung niloan niya. Saan siya nag-loan? Wala naman siyang trabaho na tinatagalan. Wala naman siyang permanenteng trabaho. Tapos parami pa ng parami ang mga anak. Hayaan mo na pa, mababayaran din ako ni kuya. Mababayaran. Sige nga, nakailang ulit na ba sa'yo ng hiram na hindi niya na ibabalik? Huwag mo na isipin yun pa, parang tulong ko na rin po sa mga pamangkin ko yun. Ang dami mong mamanahin sa mama mo, yung kabaitan pa. Pa, may tao po ata. Sige, titignan ko. Oh, Dante, naparito ka. Kuya, may problema ako. Teka, pumasok ka nga muna dito sa loob. Ano yung sasabihin mo? Maupo ka muna dito. Wala pa kasi akong nakikitang trabaho ngayon. Saka nagagalit na sa akin si Mercy. Kuya, pwede mo ba akong pairamin ng pera? Dante naman, alam mo naman na wala akong hanap buhay. Si Simon lang yung bumubuhay sa akin. Hindi kay Simon na lang ako manghiram, kuya. Simon, pwede mo ba akong pairamin ng pera? Bakit ho? May problema po ba? Magkano po ba yung kailangan nyo? Teka, hindi anak. Huwag mong pahiramin tong Tito Dante mo. Kuya, kailangan ko ng pera. Pera naman ni Simon yun eh, hindi naman sa'yo. Oo, pera yan ni Simon. Pero hindi tama na lagi mong dinadahilan na wala kang trabaho. Nakailang ulit ka na ba sa kanya nahiram? Ni isa, wala kang naibalik. Pa, Hindi ka ba nahihiya? Matanda ka na? Pero lagi kang umaasa sa pamangkin mo? Kasi alam mong pahiramin ka sa tuwing manghiram ka. Mahirap naman talaga ngayon makahanap ng trabaho, kuya. Mahirap o mairaos mo lang yung bisyo mo? Kasi alam mong mayroon kang mahihingian. Dante, matanda ka na. Hindi sa lahat ng oras nandito kami, nasasaluhin ka. tama na papa. Tama ba ako, Dante? Paano ka makakahanap ng matinong trabaho kung hindi mo ayusin yung sarili mo? Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, hindi kita pinagsasabihan dahil nagagalit ako sa'yo. Pinapaalalahanan lang kita bilang kapatid mo na sana unahin mo yung pamilya mo. Paano na lang kay ni Mercy at ang mga anak mo? Tapos hanggang ngayon wala ka pang trabaho. Pa, tama na. Tama ang kuya Simon. Masyado akong naging kampante. Nasa lahat ng oras nandiyan kayo ni kuya na mahingang ko. Hayaan mo kuya, ayusin ko na yung sarili ko para makahanap ako ng trabaho. Para unti-unti kong mabayaran ang pagkakautang ko sa inyo. Huwag mong sabihin yan, Dante. Gawin mo. Unang-una para sa mga anak mo. Oo kuya, o sige mauna na ako. Pasensya na kayo kung naabala ko kayo ni Simon. Pa, ba't ganun naman yung sinabi mo kay Tito? Anak, hindi masamang tumulong. Kapag sobra na, abusuhin ka ng mga tao na akala mo na tinutulungan mo. Pero hindi mo alam na tinuturuan mo na sila maging tamad. Naawa lang po ako kay Tito, Papa. Okay lang naman po basta meron ako. Oo anak, alam ko yon. Walang masamang tumulong basta wag lang susobra. Katulad niyan, meron ka bang nitatabing pera para sa future mo? Meron naman pa, pero hindi naman ganun kalaki. Anak, hindi habang buhay malakas ang katawan mo. Paano kung nagkasakit ka ng malala? Huwag naman sana. Hindi naman siguro pa. Paano na lang kung nagkaroon ka ng pamilya? Kailangan mo rin magpunta para sa sarili mo, anak. Si Papa naman, wala pa sa isip ko yung magpamilya. Bakit di mo ba ako bibigyan ng apo? Nako tay, malayo pa yon. Lagi mong tatandaan, anak, lahat ng sinasabi ko sa'yo ay para sa'yo din yun at para sa kinabukasan mo. Opo tay, naintindihan ko po. Kuya, nandyan ba si Simon? Oo, andyan siya sa loob. Bakit? Ano na naman kailangan mo?
Ang kuya naman, magbabayad ako ng utang sa kanya. Tama ba yung narinig ko? Magbabayad ka? Oo kuya, napag-isip-isip ko yung sinabi mo sa akin. Tama ka, nakakaya naman kay Simon. Dapat ako ang tumutulong pero ako pa nakakaperwisyo sa inyo. Pagpasensyan mo na rin ako, Bunso, kung naging matalas yung dila ko. Alam mo naman na tumatanda na tayo. Hindi naman habang buhay na umaasa tayo sa mga anak natin. Oo kuya, kaya pagpasensyahan mo na rin ako. Naawa na din kasi ako sa anak ko. Katulad niyan, gusto ko rin magkapamilya yan. Pero lagi siyang subsob sa trabaho niya. Kaya gusto kong magpundar din siya sa sarili niya. Oo kuya, tama ka. Nahiya nga ako kay Simon kapag humiram ako ng pera sa kanya. Oo na, tama na. Sige na, andun siya. Ay na pala si Simon, oh. Anak, halika dito. Kakausapin ka raw ni tito mo. O tito, bakit po? Ito nga pala yung paunang bayad ko. Okay lang po tito, ang malaga nababawasan niyo po. Kulang pa yan sa mga nahiram ko sa'yo. Pero hayaan mo, mababayaran din kita ng paunti-unti. Nako, wala yun tito. Huwag mo nang isipin yun. Sus, tama na yung drama niyong magtito. Tara na, sabay-sabay na tayong kumain. Ang kuya naman!